Sisimulan natin ang bagong kwento na tatawagan nating, Single Dad, na punta sa manhwa na ginawa ng kanyang asawa. Sisimulan natin ang kwento sa isang pader na halos wasak na, at ang mga tao at mandirigma ay nilalamon ng mga halimaw. Ngunit may ilan pa ring desidido na ipaglaban ang kanilang sarili, pilit na lumalaban sa mga halimaw na lumalabas mula sa dimensional space. Halos lahat ay nawawalan na ng pag-asa. Sa tingin nila, tapos na ang lahat. Isang lalaki ang nagtatanong kung nasaan na ang mga reinforcement, at bakit hindi pa dumarating. Sagot ng isa, hindi ba niya nakikita? Hindi lang sila, kundi lahat ay nabutas na. May isa pang mandirigma na nagtatanong sa kanilang kapitan kung ano na ang gagawin. Hindi agad sumagot ang kapitan. Para siyang nag-iisip, naghahabol ng hininga. Hanggang sa sinabi niya, dito, kailangan nating mamatay. Bigla namang may nagpalipad ng paputok sa langit. Nang sumabog ito, nagulat silang lahat. Kasunod nito, may isang karwaheng mabilis na tumama sa mga halimaw at nagdulot ng malakas na pagsabog. Sa sandaling iyon, may isang babae na mabilis na umatake sa mga halimaw. Sa bawat hampas ng espada niya, nahahati ang mga halimaw. Sa sobrang bilis niya, halos nagsisigsag ang kanyang galaw, at tumindig siyang nakataas ang espada. Napagtanto ng isang mandirigma na isa itong mangangaso ng mga halimaw. Napatulala ang kapitan sa kanyang nakita, at nagtanong kung ano iyon. Ngunit hindi niya namalayang may halimaw na pala sa kanyang likuran. Sinigawan siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit bago pa siya makalingon, umatake na ito. Mabuti na lang, mabilis na sumugod ang isang lalaki at pinatay ang halimaw. Halos mapaupo ang kapitan, at tinanong niya ang lalaki kung anong klaseng tao sila. Tumingin lang ang lalaki at tinuro ang isang direksyon. Nang lumingon ang kapitan, nakita niya ang isang lalaking nakasombrero. Nagsalita ito at kinuha ang atensyon ng lahat. Galit na nagtanong ang mga mandirigma, at halos tinutukan pa siya ng kanilang sandata. Hawak ang sombrero at binabasa ang nakasulat sa papel, tinanong niya kung sino sa kanila si Mr. Hansler ng 24th Defensive Wall Unit, at kung naririto ba siya. Nagulat ang dalawang mandirigma, at tila nawiwerdohan sa kanilang narinig. Ang hinahanap pala nito ay ang kanilang kapitan. Kaya nagpresenta ang kapitan at sinabing siya si Hansler. Sinabi ng ating bida na inutusan siya ng pamilya nito na magdala ng gamot at pagkain. Halos hindi makapaniwala ang kapitan. Isa pala itong tagahatid. Napatanong siya kung paano nagkaroon ng tagahatid sa larangan ng digmaan. Lumapit ang ating bida, inabot ang isang kahon, at pinapirma ang kapitan sa isang papel na nagpapatunay na natanggap niya ang items. Biglang nagtanong ang kapitan kung ayos lang ba ang kanyang mga anak, at kung ang kanyang ina ay malusog pa. Hindi ito sinagot ng ating bida. Sinabi niya lang na isa siyang tagapaghatid, at wala siyang alam tungkol sa nagpapadala. Habang nakangiti, itinuro niya kung saan pipirma, kaya agad na pumirma ang kapitan. Muli, may paputok sa himpapawid na kumuha ng kanilang atensyon. Parang hudyat ito ng muling paglitaw ng mga halimaw. Iniisip ng ating bida na sa susunod pang 2 taon, ganito pa rin ang mangyayari. Nakangiti siyang pinagmamasdan ng paputok. Sa hangganan ng pader, nagsisimula ng lumusab ang mga halimaw. Kaya sinabi niya sa kapitan na aalis na sila. Bigla naman siyang pinigilan ng kapitan, at tinanong kung maaari rin ba siyang gumawa ng kahilingan. Tinanong pa niya kung ano ang kailangan. Pera ba? Magbabayad siya ng kahit ano, bilang kabayaran. Bahagyang lumingon ang ating bida, at sinabing customer niya ito. Habang inaayos ang kanyang sombrero, nakangiti niyang tinanong ang kapitan kung ano ang gusto nitong ipadala at kung saan. Bumalik ang eksena sa nakaraan, bago pa maganap ang kaguluhan. Tahimik at payapa ang bansa. Sa loob ng isang gusali, sakay ng elevator, ang ating bida na si Junho ay pinagpapawisan. Hindi niya alam kung bakit. Habang nakatingin siya sa kanyang orasan, pumasok ang dalawang lalaki. Tinanong ng isa kung bakit mabilis natapos ng kasama niya ang trabaho. At saang palapag niya ibibigay ang resibo. Dagdag pa niya, kung may ipapadala itong bagay, sabihin lang dahil papunta na rin siya sa opisina. Biglang sumingit ang ating bida.
Parang nainis, mabilis niyang pinipindot ang pagbukas ng elevator. Tahimik na pinagmamasdan siya ng dalawang lalaki habang halos tumatakbo siyang lumabas. Tinanong ng isa kung anong klaseng tao iyon. Mukhang mas matanda pa daw sa kanya. Sabi ng kasama niya, hayaan na lang, marahil wala ito sa sarili. Ngunit tumutol ang isa. Anong ibig sabihin ng wala sa sarili? Dahil lang ba magulo ang field, kaya niyang baliwalain ang mga office staff. Sabi pa niya, narinig daw niya na ang asawa nito ay naglayas. Hindi nila alam kung talagang naglayas o nawawala. Ngunit maganda ito at isang novelista, kaya marahil ay may ibang nakuhang paraan sa buhay. Mayroon pa itong isang anak na babae. Ngunit ang bata ay may malubhang karamdaman. Sabi ng doktor, kakaiba ang sakit nito, ang kalahating katawan niya ay nanghihina, parang isang matanda. Sa umpisa, walang malinaw na sagot ang mga doktor, ngunit ngayong araw, nakatakda ang appointment ni Junho para sa panibagong pagsusuri ng kanyang anak. Naupo siya sa harap ng doktor, at mabigat ang loob na pinakinggan ang kanilang conclusion. Mahirap makahanap ng lunas, at wala silang nakikitang pag-asa sa malapit na panahon. Napaluha si Junho habang tinitignan ang kanyang anak. Ngunit hindi siya susuko, dahil ang bata na iyon ang natitira na lamang sa kanya. Halos lahat ng kanyang sahod ay diretso sa gamutan ni Ayang, umaasang balang araw ay mabibigyan niya ito ng mahaba at masayang buhay. Patuloy ang walang katapusang araw ng trabaho para kay Junho. Halos wala na siyang pahinga, laging daladala ang kanyang anak sa trabaho dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan. Pagod, kulang sa tulog, at halos walang maayos na kain, ganito ang paulit-ulit na buhay niya. Hanggang isang araw, biglang nabasag ang paulit-ulit na siklo na iyon. Habang inuubo, biglang may dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Agad siyang nagpunta sa ospital para magpa-eksamin. At doon, bumagsak ang lahat ng kanyang mundo. Malungkot na ipinaalam ng doktor na may malubha siyang sakit, stomach cancer sa huling yugto. Pwede pa siyang mabuhay ng ilang buwan kung magagamot, ngunit pagkatapos noon, wala nang kasiguraduhan. Parang gumuho ang lahat para kay Junho. Sa isip niya, ito na ang katapusan ng kanyang kwento. Bumalik sa alaala niya ang sandaling una niyang nakilala ang kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung saan nagsimulang bumagsak ang lahat. Ang akala niya, ang sakit ng kanyang anak na congenital ang pinakamasaklap na mangyayari sa kanya. Ngunit pagkatapos noon, bigla na lang nawala ang kanyang asawa, isang kilalang manunulat sa buong bansa. Hindi na ito muling nakita, at idineklara na ng pulisya na patay na. Pinaglalaroan ang alaala ng kanyang malulungkot na sandali, napatayo si Junho sa gitna ng malakas na ulan, karga-karga ang kanyang anak. Mula sa tuktok ng isang mataas na gusali, napakaganda ng tanawin ng lungsod kahit pa masama ang panahon. Nagising siya sa ulirat nang mapansin ang kanyang anak. Basang-basa si Ayang, inuubo at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ama. Mahigpit siyang kumapit sa daliri ng kanyang tatay, at doon tuluyang bumalik si Junho sa katinoan. Sa garalgal na tinig, humingi siya ng tawad sa anak. Pinatawad siya na halos malapit na niyang gawin ang isang kamalian na hindi na dapat. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad habang niyayakap ang bata, sinasabi na sobrang natatakot siya at hindi niya alam ang susunod na gagawin. Napaiyak siya sa gitna ng kanyang mga salita, ngunit pilit din siyang ngumiti para ipakita sa anak na magiging maayos ang lahat. Sinabi niyang panahon na para umuwi at magpatuyo ng kanilang katawan. Ngunit biglang, isang malakas na kidlat ang tumama malapit sa kanila. Napaigtad si Junho at mabilis na lumingon. Dahil sa pagmamadali, nadulas ang kanyang kaliwang paa. Isang iglap lang, naramdaman niyang nawalan siya ng balanse. Ang mag-ama ay sabay na nahulog mula sa mataas na gusali. Tahimik na nakatingin ang bata sa kanyang ama, hindi makapagsalita habang sila'y bumabagsak. Pilit inabot ni Junho ang kanyang anak, kahit alam niyang wala na siyang magagawa. Napuno siya ng sama ng loob sa kawalang awa ng mundo. At ang huling bagay na kanyang naramdaman, ay ang malakas na tunog ng pagkabagsak. Pagkatapos noon, tuluyan siyang nawalan ng malay habang napapalibutan ng mga halimaw. Sa isang malawak na kawalan nagising ang ating bida. Walang kahit anong bagay sa paligid niya,
kundi walang katapusang pagbulusok sa walang laman na espasyo. Ilang araw na siyang tila nakakulong doon, walang direksyon, walang pag-asa. Sa unang pagkakataon, sumigaw siya ng pangalan ng kanyang anak na babae, paulit-ulit, gaya ng isang baliw na desperado. Paulit-ulit hanggang sa mapagod, mahulog, huminto, at muling sisiga. Ngunit wala pa rin. Wala siyang naririnig kundi ang sarili niyang tinig na nauupos sa kawalan. Si Junho, tuluyan nang nawala ng pag-asa na mahanap ang kanyang anak. Ang natira na lang sa kanya ay sarili niyang mga alaala at masakit na iniisip. Ngunit biglang, isang liwanag ang sumilay sa pusod ng dilim. Napalingon siya, at doon sa ilalim niya, may isang lungsod na napapalibutan ng mataas na pader. Malawak, matibay, at estranghero sa kanyang mga mata, ngunit sa isang iglap, nagbalik ang isang alaala. Hindi pa siya kailanman nakapunta rito, ngunit sa isang tingin lang, alam niya, ang syudad na iyon ay tinatawag na Sana. At dito niya napagtanto, pumasok siya sa mundo ng nobela ng kanyang asawa. Habang unti-unti siyang bumababa, isang nakabibinging ugong ang umalangaw-ngaw, tila ba may tinatawag sa kanya. Palakas ng palakas, hanggang sa idiniin niya ang kanyang mga kamay sa tenga, napasigaw sa matinding sakit. Para bang may pilit na pumapasok sa kanyang utak, itinataboy ang lahat ng kaya niyang isipin. Dugo ang biglang bumulwak mula sa kanyang ilong. At sa gitna ng nagkakagulong imahe sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang anak. Nasa kamay ito ng isang nilalang na may matutulis na kuko. Ayung, sigaw ni Junho, pilit inaabot ang anino ng kanyang anak, ngunit, naglaho ito. Parang nilalaro lang siya ng tadhana. Muling bumalong ang luha mula sa kanyang mga mata. Pinagmumuko siyang inutil. Pinagmumuko siyang ama na nabigo. Sa desperasyon, ibinulalas niya sa kawalan, ano ba ang gusto nito mula sa kanya? At doon, isang boses ang sumagot, isang boses ng babae, malamig, pamilyar. Hindi ka dapat nandito. Bago pa man siya makagalaw, muli siyang nilamon ng kadiliman at nahulog sa kailaliman. At doon niya naisip, kung tama ang hinala niya, kung ito nga ang nobela ng kanyang asawa, ibig sabihin, ang mundong ito ay walang iba kundi isang tunay na impyerno. Samantala, sa mismong syudad ng Sana, usok ang umaakyat mula sa isang malaking butas sa bubong ng isang bahay. Mula roon, rumaga sa pababa ang mga kakaibang nilalang, mabilis, mabagsik, at gutom na gutom sa laman. Ngunit bago pa sila makapasok, isang espada ng kidlat ang pumihil. Isang lalaki, nakabalabal ng pula, may hawak na espada at kalasag, isang mangangaso. Siya si Garf, isa sa mga pangunahing bayani. Halos kalahating araw na siyang nakikipaglaban, pinipigilan ng mga halimaw na walang tigil sa paglusob sa lugar na tinitirhan ng mga tao. Nang umatake muli ang isa, agad niyang itinaas ang kalasag. Ngunit bago pa man tuluyang umatake ang halimaw, isang bala ang sumabog sa ulo nito. Dama po ang dugo sa mukha ni Garf. Pinunasan niya ito at tinignan ang kasama niyang babae, si Lush, isang mangangaso rin, armado ng baril. Nakangisi itong nagsabi na galing daw sa patrol ang impormasyon na iilang halimaw lang ang darating. Napailing si Garf, hindi makapaniwala. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang sumilay sa langit, parang araw na muling nagpakita matapos ang mahabang gabi. Napatigil ang lahat, nakatitig pataas. Unti-unti itong lumalapit, papalapit ng papalapit, hanggang sa tuluyang bumagsak, eksakto sa butas ng bubong kung saan dumaan ang mga halimaw kanina. Pagbagsak nito, nagkapira-piraso ang sahig. At mula sa alikabok, isang estrangherong lalaki ang bumangon, si Junho. Pagmulat ng kanyang mga mata, bakas ang lubos na pagkagulat. Hindi niya alam kung saan siya napunta. Tinitigan siya ni Lush, nagsabing hindi pa siya nakakita ng taong katulad niya. Habang unti-unting naglalaho ang alikabok, tumayo si Junho at pinunasan ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa siya nakakahinga, muling sumalakay ang panibagong grupo ng halimaw mula sa eskinita. Napaatras si Junho, nanginginig sa takot, hindi alam ang gagawin. Ngunit biglang tumalon si Garf, hinarang ang mga halimaw, at walang alinlangan na sumugod. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw sa kanyang matinding lakas.
Pagkatapos ng saglit na laban, humarap si Garf sa estranghero at inutusan itong umalis agad. Ngunit sa halip, nagsalita si Junho, tinawag niya si Garf sa pangalan nito. Napahinto ang mangangaso. Paano mo alam ang pangalan ko? Hindi sumagot si Junho, nanginginig pa rin. Ngunit walang oras si Garf. Muling umatake ang halimaw, at sa isang mabilis na galaw, naputol ang katawan nito sa kanyang espada. Bago pa man sila makapag-usap muli, isang sigaw ang narinig mula sa kabilang silid. Paglingon nila, ilang tao ang nanginginig sa takot, nagtatago sa sulok. Isang ina ang humahawak ng sanggol, umiiyak, nagmamakaawa, ililigtas niyo ba kami? May isa pang nagtanong, nasaan ang mga patrol? Bakit wala pa sila? Napapikit si Garf, napagod sa walang katapusang tanong, ngunit alam niya, wala siyang pagpipilian. Kailangang protektahan ang mga tao. Kaya tinanggal niya ang kanyang baluti at kapa. At sa isang malakas na sigaw, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Nagpalit siya sa animal stage, handang pumatay ng kahit ilang dosenang halimaw. Dumagsa ang mga nilalang, ngunit walang takot na sinalubong sila ni Garf. Gamit ang kanyang mga kuko, pinaire-piraso niya ang mga halimaw. Napamangha si Junho sa kanyang nakikita, isang mandirigmang lumalaban hanggang sa huling hininga. Sa gitna ng labanan, sumigaw si Lush, tinatanong kung buhay pa siya. Sagot ni Garf, huwag itong lumapit ng sobra. Lush naman ay ngumisi, sinabing susubukan niyang ilihis ang mga halimaw. At doon nanlumo si Junho. Dahil malinaw pa sa kanya, ito ang eksaktong eksena sa nobela. At matapos ang mga katagang iyon, alam niyang mangyayari ang trahedya, ang pagkamatay ni Lush sa harap mismo ng kanyang estudyante. Habang pinagmamasdan niya ang lahat, napagtanto ni Junho, na ang nakikita niya ngayon ay hindi pa man mismong kwento, kundi ang prologue pa lang ng nobela. Habang nagpapahinga si Garf matapos patayin ang ilan pang halimaw, tinignan niya ang estranghero at sinabing bumalik ito agad sa loob. Ngunit imbes na sumunod, naghubad si Junho ng kanyang damit at mariing nagsabi. Hindi ako makakabalik. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Garf, sumama ka sa akin, dahil nasa panganib si Lush. Bumalik sa nakaraan kung saan tinatanong siya ng kanyang asawa kung kumusta ang binabasa niya. Nang ibinaba ni Junho ang libro, halos nag-umapaw ang kanyang luha. Payutol-yutol pa niyang sinabi na nakakaawa si Garf. Hinarap nito ang libro at pinaliwang sa asawa niya na si Garf ay naging mangangaso ng halimaw at nakahanap ito ng master na aasahan. Ang pagkamatay ng master nito sa prologue ay masyadong malupit, tinanong siya ng asawa niya kung ito ba ang dahilan kaya siya umiiyak. Sumagot si Junho sa pamamagitan ng pagtango, pagkatapos tinanong niya kung ito ba ay siniserye na. Pwede ba niyang baguhin ang kwento? Sumagot ang asawa niya na hindi na pwede dahil ito ay siniserya na. Bumalik na sa kasalukuyan. Bigla na lamang yumanig ng malakas ang lupa sa harapan ng ating mga bida. Isang napakaraming grupo ng mga halimaw ang sabay-sabay na tumatakbo, patungo sa kabaligtaran ng direksyon ni Garf at Junho. At sa unahan ng mga nilalang na ito, makikita si Lush, tumatakbo ng buong bilis. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang pain, inakay niya ang mga halimaw palayo sa mataong lugar. Habang tumatakbo, hindi siya tumigil sa pagpito sa kanyang sipol, na siyang nakakaakit sa mga halimaw para sundan siya. Ngunit biglang huminto ang mga yabag na sumusunod sa kanya. Lumingon si Lush, at ipinikit ang mga mata habang ibinuhos ang lahat ng lakas sa pagpito. Pagmulat niya, nagulat siya, lahat ng halimaw na humahabol sa kanya ay nakahandusay na sa lupa, hindi na gumagalaw. Napatitig siya, nag-iisip kung anong kakaibang nangyari. Ngunit sa likuran niya, isang napakalaking anino ang biglang lumitaw. Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng alanganin, saka mahina niyang bulong, na ito ay ang malaking problema. Samantala, mabilis na tumatakbo sina Junho at Garf patungo kung saan nagpunta ang mga halimaw. Hindi mapakali ang tingin ng mangangaso kay Junho, sa batang estranghero. Hindi niya lubos maintindihan, ngunit may tiwala siyang hindi ito kaaway. At hanggat hindi gumagawa ng kalokohan ang binatang ito, hindi niya kailangang patayin.
Ilang saglit pa, narating nila si Lush na nakatayo ng matamlay at tila wala ng malay. Napasigaw si Garf sa kanyang guro, ngunit tanging mga labi lamang nito ang gumalaw, na nagsasabing kailangan na nilang tumakbo. Sa kanilang harapan, isang makapal na ulap ang unti-unting umaakyat sa langit. Sa likod nito, may aninong napakalaki ngunit mahirap makita ng malinaw. Ilang sandali lang, bigla itong pumalakpak ng malakas. Sa isang iglap, naglaho ang ulap at lumitaw ang isang napakalaking nilalang na walang tiyak na hugis. Tinitigan nito si Lush ng diretsyo sa mga mata. Habang si Junho naman, halos hindi na makasabay kay Garf, hingal na hingal at nakatingin sa lupa, bigla niyang bulong na wala ng silbi ang kanyang katawan. Ngunit kasabay ng unang palakpak ng halimaw, nagsimulang damyugo ang lahat ng taong tumingin dito. Sinundan pa ito ng pangalawang palakpak. At mula sa kanilang mga katawan, lumabas ang 12-dosenang mga daliring matatalas ang kuko, tumutusok mula sa loob. Nagulat si Junho sa bilis ng nangyari. Samantala, sumugod si Garf papunta sa kanyang guro na nakahandusay na at duguan na rin. Napagtanto ni Junho na ito na ang eksaktong pangyayaring nais niyang pigilan. Nakatitig si Garf sa kanyang guro na halos mawalan na ng malay, sabay sigaw, huwag itong pumikit o sumuko. Inabot ni Lush ang kanyang nanginginig na kamay, sabay sabing natatakot siya at napakasakit. Humingi siya ng tawad sa kanyang estudyante dahil dinala niya ito dito. Sa sandaling iyon, inihanda na ng halimaw ang ikatlong palakpak. Pilit na inutusan ni Lush ang kanyang estudyante na tumakbo at iligtas ang sarili. At pagkalipas ng ilang segundo, pumalakpak muli ang halimaw. Ngunit si Garf, nakatitig lamang sa kanyang guro na halos wala ng buhay, ay hindi gumalaw para tumakas. Dumating si Junho, at agad niyang hinanda ang kanyang t-shirt at ibinalot ito sa mukha ni Lush. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang itinatali ito sa likod ng ulo ng babae, upang hindi na ito muling makatingin sa halimaw. Sa buong lungsod, sabay-sabay namang tumubo mula sa lupa ang mga higanting bulaklak na gawa sa laman, pinupunit ang mga tao. Nakatitig si Garf sa ginagawa ni Junho, hindi maintindihan ang dahilan nito. Ngunit matapos higpitan ng pagkakatali, maingat na inilapag ni Junho ang ulo ni Lush sa lupa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot, ngunit mariin niyang ipinaliwanag na kailanman ay hindi dapat tumingin ng diretsyo sa mga mata ng halimaw. Sa sobrang bigat ng sitwasyon, halos mabaliw si Junho, ngunit sinabi niyang kailangan na niyang umalis, kailangan niyang hanapin ang kanyang anak. Tumayo siya at humarap sa dambuhalang nilalang. At sa kanyang kamalayan, muli niyang nakita ang mga kamay na humahawak sa kanyang anak. Diretsyong tumitig si Junho sa halimaw at tinanong, kung tama bang nasa kanila ang anak niyang si Ayong. Biglang sumagot ang nilalang, na para bang kilala na raw siya at si Ayong. Pag-angat ng ulo nito, para bang nag-ipon ng tubig sa bibig. At pag-abot ng kamay, isinuka nito ang isang bata, anak nga ni Junho. Pinagmasdan ng halimaw si Ayong, ngumiti at kunwari hinaplos pa ito. Sa nakita, tuluyang nag-apoy sa galit si Junho. Gusto niyang sumugod at iligtas ang kanyang anak kahit kapalit ng sariling buhay. Ngunit naunahan siya ni Garf, na buong lakas na tumalon at tinamaan ng suntok ang halimaw sa mukha. Napaatras ito, hawak ang ulo, at nabitawan ang bata. Napasigaw si Junho sa pangalan ng anak niya, ngunit sa kabutihang palad, nahulog ito diretsyo sa mga bisig ng isang mamamayan. Nagtaka ang babae sa biglaang batang napunta sa kanyang mga bisig, at nang lingunin niya ang halimaw, napuno ng takot ang kanyang mukha. Muling bamuka ang bibig ng halimaw at sumigaw, anak ko siya. Sumugod muli si Garf at muling tinamaan ang nilalang, umaasang tuluyan na itong mapapatamba. Ngunit handa na ang halimaw, at sa isang iglap, muling pumalakpak. Isang malakas na shockwave ang bumuga, at tumilapon si Garf palayo. Nang mapansin ni Garf na nakatitig sa kanya ang halimaw, mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Ayaw niyang maulit ang pagkakamaling nagawa ng kanyang guro. Ngunit matalino rin ang demonyo. Alam na alam nito ang galaw na iyon, kaya't agad nitong binanatan ang walang depensang mangangaso gamit ang kamao na mas malaki pa sa ulo ng tao. Buong lakas na binagsak ng halimaw ang katawan ni Garf sa lupa,
at yumanig ang paligid sa lakas ng dagandong. Halos hindi na makagalaw si Garf mula sa matinding pinsala, at napasigaw siya sa sakit. Hindi pa nakontento ang halimaw, hinawakan nito ang katawan ng mangangasong halos hindi na makakilos at paulit-ulit na binigkas ang mga salitang, "Si Ayang ang aking anak, si Ayang ang aking anak." Dinala pa nito si Garf malapit sa kanyang mukha, at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa puntong iyon, alam na ni Garf na baka wala na siyang pag-asang makaligtas. Ngunit sa likod ng kakaibang anyo ng halimaw, naroon pa rin si Junho. At dahil nabasa na niya ang nobelang ito, alam niya ang sikreto, nasa buntot ng halimaw ang tunay na katawan na kumokontrol dito. Kaya nang gumalaw muli ang buntot, doon niya nasilayan ang totoong katawan ng halimaw. Pumulot siya ng pinakamalaking bato na kaya niyang buhatin at buong lakas itong iniamba. Ngunit biglang nagising ang katawan sa buntot, at ngumisi ito ng malademonyo kay Junho. Ibabagsak na sana niya ang bato, ngunit mabilis na naiwasiwas ng halimaw ang buntot nito palayo. Sa parehong sandali, mabilis na gumalaw ang hulihang paa ng halimaw at isang malakas na hampas ang tumama sa tiyan ni Junho. Sa sobrang lakas, napalipad siya ng halos 100 metro ang layo. Galit na ngumisi ang halimaw at pasigaw na tinanong si Junho kung paano siya naglakas loob na gawin iyon. Sa nakita ni Garf, malinaw na natataranta ang halimaw, may kahinaan nga sa buntot nito. Ginamit ni Garf ang pagkakataon. Kumawala siya mula sa pagkakahawak at buong lakas na idiniin ang tuhod niya sa mukha ng halimaw. Napayuko ang halimaw at pasigaw na nagsabing wala ring saysay ang lahat ng iyon. Ngumisi lang si Garf at tinanong niya ang halimaw kung talaga ba. Pagkatapos, mabilis na kumilos si Garf, bumaba siya sa lupa, biglang sinunggaban ang harapang paa ng halimaw, at sumigaw kay Junho, "Ngayon ang pagkakataon." At doon, muli nang nakatayo si Junho, hawak pa rin ang malaking bato. Buong lakas niya itong ibinagsak sa buntot, ang tunay na katawan ng halimaw. Sa mismong segundo, nadurog ito. Napasigaw ng ubod lakas ang halimaw, at ang nakapangangilabot nitong hiyaw ay umalangaw-ngaw sa buong syudad. Halos kalahating minuto itong humiyaw, hanggang unti-unting hamina ang tinig nito. Galit na sinasabi ni Junho na wag daw nitong tawagin ang pangalan ng kanyang anak gamit ang marumi nitong bibig, nakakasama daw sa pakiramdam. Dahan-dahan nang nabubulok ang katawan ng halimaw, nagbubuga ng masangsang na amoy. Sumunod na ring nagkadurog-durog at naglaho ang maliliit na halimaw na naunang umatake. Akala ni Junho tapos na, kaya halos bumantong hininga siya ng ginhawa at napaupo, ngunit bigla pang tumawa ang halimaw mula sa buntot. Napayuko si Junho sa takot. Paulit-ulit nitong sinasabi, sinubukan ng ama na patayin ang sarili niyang anak, sinubukan ng ama na patayin ang sariling anak, sabay hagalpak ng halakhak. Nakatitig ito kay Junho, at muling tinanong kung paano niya nagawang patayin ang sarili niyang anak. Ngunit biglang sumabog ang ulo ng halimaw sa maliliit na piraso. Ang nakakadiring laman nito ay unti-unting naglaho. Si Lush pala ang bumaril. Nagsawa na siya sa walang kwentang mga salita ng halimaw na alam niyang kasinungalingan lang. Kasabay ng katahimikan ay narinig ang malakas na iyak ng isang bata. Nang makilala agad ni Junho ang tinig, iyon ay si Ayong. Isang babaeng taga-bayan ang humahawak kay Ayong na tila nahulog mula sa langit at sinubukang pakalmihin ang bata. Dahan-dahan nila itong ipinasa sa mga nakaligtas hanggang makarating sa pinuno ng kanilang baryo. Niyakap ng pinuno ang bata at sinabing, ang Diyos ng mga magulang ay laging nagbabantay sa bawat anak. Sabay hinarap ang bata kay Junho at idinagdag, naway pagpalain kayo ni Lady Miriam. Sa wakas, naibalik na ang anak kay Junho, nagpasalamat siya at agad na pinagmasdan ang anak. Luhaan ang bata at natutuwa nang makita siya habang binibigkas nito ang salitang dada. Natahimik siya habang hinahawakan ng bata ang kanyang daliri, pagkatapos pinisil-pisil niya ang pisngi ng bata na parang sinisiguradong anak niya ito, lumapit sa kanya si Lush at nagtatanong kung ito ba ang kanyang anak na hinahanap. Habang luhaan sumagot si Junho na ito ang kanyang anak, niyakap niya ito ng mahigpit at humihingi siya ng tawad sa kanyang anak. Pagkatapos nagpasalamat siya kina Garf at Lush sa pagliligtas sa anak niya at nangakong hindi niya ito malilimutan.
Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanaig ang matinding pagod. Unti-unting nanlambot ang katawan ni Junho at bago siya mawalan ng malay, mahina niyang sinabi, babayaran ko kayo, sa oras na kaya ko na. Pagbagsak niya sa lupa, tahimik na nagkatitigan sina Garf at Lush. Alam nilang hindi tama na iwanan ang mag-ama roon. Lumapit si Lush at tinitigan si Junho. May kuryusidad siya kung paano nga bababayaran ng lalaki ang pagkakautang nito, ngunit para sa ngayon, kailangan muna nilang iligtas ang mag-ama. Matapos ang seryosong pagsubok na dapat sanang pagdaanan ni Garf sa prologue, nagbago ang lahat dahil sa ginawa ni Junho. Dahil dito, hindi lang ang prologue, kundi pati ang kabuuang daloy ng nobela ay nag-iba. Lumipas ang ilang panahon mula sa huling labanan, kinakausap ng dalawa si Junho tungkol sa bayad. Doon, bigla na lang iniabot ni Lush ang kanyang pitaka, sabay sabi na ang laman yun ang halaga ng kanyang buhay. Dagdag pa niya, may dagdag na bayad siyang nakuha mula sa maling impormasyon ng patrol. Tahimik na pinagmasdan ni Junho ang pilak na nasa pitaka, at alam niyang dapat siyang magsalita kung paano siya magbabayad para sa kaligtasan ng kanyang anak, ngunit may mas mabuting ideya siya. Diretsahan niyang hiningi kay Lush na ibigay sa kanya ang lahat ng pilak na iyon. Napatingin ang mga hunter sa kanya na para bang baliw siya. Bago pa man siya insultuhan, ipinaliwanag ni Junho na hindi matatag ang kita ng mga monster hunter, dahil kumikita lang sila kung may halimaw na lilito. Mas mababa pa ang kita nila kumpara sa mga normal na tao dahil sa kanilang sumpa. At higit sa lahat, hindi sila pinapapasok sa mga normal na establishmento dahil baka raw bigla silang magbago at maging halimaw. Naputol ang paliwanag niya nang pigilan siya ni Lush. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Junho at tinanong, ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa pera niya? Kalma lang na sumagot si Junho, plano niyang gamitin ang pilak para magtayo ng lugar kung saan makakakain at makakapagpahinga ng maayos ang mga monster hunter. Agad na umalma si Garf, imposible raw iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumang-ayon si Lush na medyo kabaliwan nga ang ideya. Pero dagdag niya, kung hindi ito kasinungalingan, ibig sabihin magkakaroon sila ng sariling lugar dito sa lungsod. Ngumiti si Lush, tinuro si Junho, at tinanong kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Lumipas ang ilang buwan, at napakalaking trabaho ang nagawa nila. Nakahanap sila ng magandang lugar na may tanaw ng Middle City, at sama-sama nila itong nilinis at inayos. Nang mabuksan ito, agad itong sumikat sa mga taga-slums. Palaging puno ang kainan, dahil murang ngunit napakasarap ng pagkain. Si Garf, tumutulong bilang waiter tuwing may oras, ngunit laging kulang ang tao sa dami ng order. Si Junho naman, nag-iisang kusinero, sabay sagot sa lahat ng preparasyon at pamamalakad. Halos hindi na siya nakakapahinga, ngunit maganda ang kita at masaya ang lahat. Ang pinakasikat niyang putahe, chicken ramyun. Mabilis itong naging paborito ng mga tao sa slums, at hindi sila makapaniwala kung paanong simple lang ang sangkap pero ganoon kasarap. Kumalat ang chismis na baka naging personal chef siya ng isang aristocrat, ngunit ang totoo, nakuha niya lang ang recipe mula sa YouTube noong surir pa siya sa dating mundo. Lumabas si Lush mula sa kanyang silid at iniabot kay Junho ang anak nito. Habang nakangiti, inamin niyang nakainom siya ng ilang bote ng alak habang nagbabantay. Naiinis na pinaalalahanan siya ni Junho, tumaas na ang presyo ng alak, ngunit 2 bar ilas na raw ang naubos niya ngayong buwan. Napangiti lang si Lush at nag-alok ng isang kasunduan. Kung sasabihin ni Junho ang isang bagay na gusto niyang malaman, titigil na raw siya sa pag-inom. Nag-alangan si Junho, ngunit tinanong kung anong gusto nitong marinig. Kumikinang ang mga mata ni Lush habang nagtatanong, paano raw niya nalalaman kung saan lalabas ang mga halimaw. Hindi maiwasan ni Junho ang mag-alangan, ngunit sagot niya, hindi niya iyon pwedeng sabihin. Tiniyak na kahit anong mangyari, hindi nito mailalagay sa panganib si Lush o si Garf. Sandaling natahimik si Lush, nakatitig sa kanya. Pagkatapos, kinuha na ulit niya ang mga baso ng alak at nagsabi, kung walang sagot, balik na lang ako sa pag-inom. Bago tuluyang pumasok sa silid, sinambit pa niya na titigil lang siya kapag nakaisip ng tamang sagot si Junho.
Pagkasara ng pinto, napatingin si Junho sa kurtina sa dingding. Hinawi niya ito, at tumambad ang malaking mapa na punong-puno ng kanyang mga tala tungkol sa mga halimaw. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung paano siya napunta sa mundong ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, gumagaling ang sakit ng kanyang anak dito. Hinaplos niya ang isang tala, paalala sa kanya, upang makaalis, kailangan niyang baguhin ang wakas. Sa nobela ng kanyang asawa, may 4 na pangunahing lugar ng kaganapan. Una, ang pader, na mahalaga lang sa huling bahagi ng kwento. Ikalawa, ang madilim na kagubatan, doon nagsimula ang malawakang digmaan laban sa mga halimaw bago pa may tayo ang pader. May mga tao pa ring nakatira roon, ngunit puno rin ng halimaw at kakaibang pangyayari. Ang huling dalawa ay ang slums at middle-class districts. Kahit nasa loob ng pader, madalas pa ring lumalabas ang mga halimaw doon. Kaya ang kainan na binuksan ni Junho ay perpekto, hindi lang para magdala ng tao, kundi para rin makalaban sila ng palihim sa mga halimaw. Sa ilalim ng takip ng pagiging ordinaryong tavern, gabi-gabi nilang nililinis ang mga halimaw. Si Junho ang nagbibigay ng impormasyon, alam niya ang galaw ng kwento. Kaya tuloy-tuloy ang kita nila, araw man o gabi. Ngunit kahit maayos na ang pinansyal nilang sitwasyon, may isa pang bagay na nakakatakot, sa pagtatapos ng nobela, gumuho raw ang mundong ito. Hindi kailanman ipinaliwanag ng kanyang asawa kung paano, ngunit ayon sa kalkulasyon ni Junho, 2 taon na lang ang natitira. Nadistorbo ang kanyang pag-iisip nang sumigaw si Garf mula sa labas, may 6 na tao raw na umorder ng ramyun. Pinilit ni Junho na huwag pansinin, ngunit tuloy-tuloy ang sigaw ni Garf na hindi na kaya ng kusina ang dami ng order. Sa sobrang inis, gusto na sanang sumigaw ni Junho, ngunit napaluhan na lang siya. Masyado na raw maganda ang takbo ng tavern para mag-isip ng pagliligtas sa mundo. Kaya nilabas niya ang sarili sa dining area, ngumiti, at nag-sorry sa mga customer. Sabi niya, sarado na sila para sa araw na iyon. Naglagay siya ng karatula, closed due to lack of ingredients. Nagulat ang mga tao, hindi nila inakalang magsasara ang pinakasikat na tavern dahil lang sa pagkaubos ng pagkain, ngunit kahit ganoon, marami pa ring nagsabi na wala pa ring mas gagandang kainan kaysa dito. Lumabas si Garf at si Lush. Halatang lasing na naman ang babae, at sabay sabi na natural lang ang kasikatan ng lugar, dito lang kasi pwedeng kumain ang mga hunter ng walang takot. Pagkatapos, bigla na lang siyang bumagsak at nagtanong kay Junho kung may alak pa bukas. Napatingin si Garf at nagmakaawa kay Junho na huwag na itong isipin, ngunit biglang nagpintig ang tenga ni Lush, nakarinig ng kakaibang tunog mula sa loob ng tavern. Saglit siyang nakinig, ngunit inisip na baka imahinasyon lang. Ngumiti siya, nagpaalam kay Junho at kay Ayang, at sabay sabi na magkikita pa sila. Napatigil si Junho, medyo naguluhan, ngunit tumanggo na lang. Pagkaalis ng mga hunter, bumalik siya sa loob ng tavern. Napabuntong hininga siya ng pagod, naglakad papunta sa kusina, at hindi niya napansin, may isang hindi kilalang lalaki na kanina pa pala nakatingin sa kanya ng matalim. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.